Mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Komentuhan po natin yung viral po na video na pinag-PPI po at tinatawag pang matodas na kayo at mag-resign na kayo ay nag-viral po yan sa Canada sa mga kababayan po natin Pilipino, mga OFW na nasa Canada. Ngayon po ay nag-react naman po. Mayroon naman pong sagot. Ito pong si Auntie Claire. Siya raw po at sila daw po ay kinuyog. Kinuyog daw po mga kababayan at hinaras ng mga Pilipino nating kababayan sa Canada. Pakinggan po natin ang kanya pong katwiran, mga kababayan. Ano ho yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo? Ulitin po natin. Ito po. Ano ho yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, tinanong niya ako si Lucy Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami, ni Director Robert Sol, kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened, siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what, kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang, kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente. Magiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Diba? So, pero, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Thank you. Ang tanong, pagka ganyan po ang naglilingkod sa ating bayan, uunlad po ba Pilipinas? At hindi po ba totoo ang mga sinasabi ng mga kababayan natin Pilipino sa Canada at mga OFW nating bayani na nagbibigay po ng maraming remittance sa ating bansa at nanakawin lang po ng nanakawin na sinasabing itong mga nagtatrabaho? Sino po ba ang pinakamasamang tao? Yung nagtatrabaho at nagpapakahirap sa ibang bansa? O yung nagnanakaw sa pera ng taong bayan? Yan lang naman po tanong natin eh. Tapos ngayon yung naratibo daw po. Yung naratibo, alam na raw po kung kaninong grupo. Grupo. Ibinabaling na naman doon sa pinababagsak nila kay BP Sara at sa mga Duterte. Ibang klase. Yung ginawa ninyo sa bayan, sa bansang Pilipinas, ano ang ginawa niyong trabaho? Puro korupsyon ang issue, pamumulitika at baon sa utang. At walang nakamit kahit man lang kapirasong ginhawa sa mahal na mga bilihin ng mga Pilipino na mag-aapat na taon na. Binaon pa sa utang. Anong trabaho? Anong nagtatrabaho? Sige nga. Talaga mamumura kayo ng mga kababayan nating OFW dahil yan, nagbibigay ng remittance yan na bumubuhay sa ating ekonomiya. Kayo, nagnanakaw lang kayo, di umano.
sa pera ng taong bayan. Kaya nga nagsisiyaman kayo eh. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, talaga pong mapapamura po talaga ang mga kababayan natin dito. Hindi po ba? Katulad po nito, ibalik tanaw po natin kung gaano po ang galit sa kanila ng ating mga kababayang Pilipino sa Vancouver, Canada. Galit na galit po sa kanila. Feeling the right of Filipino taxpayer, and she's the spokesperson. She's a liar! Sinungaling! 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 Bakit? Bakit? Billions of pesos! Yeah! Malekaga! Your one is the Malekaga! Yeah! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Ang Shame on dami! you! Shame on you! Shame on you! Unprofessional! Shame on you! Yeah! Get the fuck out of TV! Liar! Liar! Feeling the right of Filipino taxpayer, and she's a spokesperson. Tama. Talaga pong mapagsasabihan ka kung ano-ano. Pangit ka, pangit ang ugali mo, pangit ang trabaho mo. Di ba? Lahat na po ng klaseng masasamang salita ay natanggap po ni Claire Castro. Dahil nga po sa kasaysayan po ng ating bansa, nagkaroon po tayo ng ganyang klase na spokesperson o USEC ng PCO. History po yan, mga kababayan. At nakita naman po natin pare-parehas ang pagbabago at difference. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, lahat ng bansa na pinupuntahan niya, proud na proud ang mga OFW at mga kababayan natin Pilipino sa mga bansa na pinupuntahan nito. Hindi po ba? Bakit ngayon, sa panahon po nila, na mas malaki po ang binabudget ng bansa, ikumpara mo sa dating Pangulo, lahat ng bansa na pinupuntahan nila, minumura sila, di umano, ng mga kababayan nating OFW. Dismayado. At nakakahiya ang bansang Pilipinas. Pagka ang presidente mo, hindi ka pinagmamalaki doon sa bansa na pupuntahan mo katulad ng Canada. Hindi ka ginagalang nirerespeto ng mga Pilipino na pinaglilingkuran mo. At yung sinasabi ng mga kababayan nating OFW, hindi ba totoo yun? Lahat na ginawa ninyo na pandarambong para sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Ngayon sasabihin ni Auntie Claire, kinuyog daw siya. At hindi raw ito ugali ng Pilipino. Hindi raw ugali ng Pilipino yung ginawa ng mga kababayan natin. Kaya nga ang tanong natin ugali ba ng Pilipino na magnakaw sa pera ng taong bayan pag naglilingkod ka? Pag naglilingkod ka sa gobyerno, kailangan ba magnanakaw ka? Di umano? Yan po ba ang ugali ng Pilipino? Nagtatanong lang tayo kay Yusek. Dahil, mga kababayan, hindi po bulag, hindi po tanga, hindi po bingi ang mga Pilipino. Nakikita nila nangyayari, lalong-lalo po ang mga kababayan nating mga Pilipino, mga OFW. Dahil may mga pamilya yan sa Pilipinas. At alam nila nangyayari. Baon na baon tayo sa utang na wala naman na pala ang mga Pilipino. Dinala tayo sa isang damukal na korupsyon at maleta. Kaya nga yan ang inihiyaw ng mga kababayan natin. At ngayon sasabihin mo, itong mga bastos ito, at ito'y may katulad, may iniidolo. Yung iniidolo nila, matitino, hindi magnanakaw at marami nagawa sa bansa. Dapat ba kayo iduluhin? Sige nga. Tanong po natin kay Auntie Claire, dapat ba kayong iduluhin? Ang mga Pilipino ba'y tanga? Mag-iidolo ng mga magnanakaw? Di umano? Sige nga. Unbelievable. Napakahirap naman yata na maging idolo mo si Lupin. Di umano? At itong grupo, ito po mga appointee niya, mga kababayan, na kumapal na pagmumuka dahil sa dami ng napakinabang na sa pera ng taong bayan, di umano.
Kaya nga po, ubod na ng kapal. Kahit ano po sabihin mong masasamang salita sa mga tao na yan, sa dami na po ng pakinabang nila sa buwis ng taong bayan, baliwala na sila. Baliwala na po sa kanila yan, mga kababayan. At yung sinasabi niya, nahaharasin siya, hindi po mangyayari yan. Dahil mahigpit po sa ibang bansa. Hindi po ba? Makapagsasalita ka lang ng freedom of expression mo, freedom of speech, pero hindi basta-basta mo siya masasaktan. Dahil yung mga Pilipino, disiplinado pa rin yan. Hindi mananakit yan, lalo-lalo kung nasa ibang bansa sila. Doon kasi malaya ang pagsasalita. May kalayaan ng freedom of expression at freedom of speech. Kasi kung sa Pilipinas mo ginawa kay Auntie Claire yan, pupunta na po sa NBI yan. Magsasampa na po yan. Libelous na po yan. Hindi po ba? Hindi niya po pwedeng gawin sa Vancouver, Canada yun. Hindi siya pwedeng magsampa ron. Hindi po ba? Kaya nakakahiya. Nakakahiya. Kasi po mga kababayan, real talk, kung ikaw ay matino at mahusay kang lingkod bayan, papuri ang sasalubong sa'yo. Pupurihin ka. Papalakpaan ka. Hindi po ba? Hindi mumurahin ka. At gusto ka ng matsugi. At pinatatanggal at pinagre-resign ka na. Hindi ganyan. Kung maganda, mag-aapat na taon na kasi, wala pong nakita ang Pilipino sa paglilingkod nila. Lalo-lalo po sa tinatawag na ito pong tagapagsinungaling nila, di umano. Puro kasinungalingan. Yung sabi nga ng mga kababayan natin, yung tama, minamali. At yung mali na ginagawa nila, nagiging tama. Ganyan po magsinungaling daw ang taong yan. Di umano. Dahil sa dami ng napakinabang sa pera ng taong bayan. Yan po mga kababayan, ang ubod ng kasinungalingan na naman na ginagawa po ng tagapagsinungaling nila. Di umano. Yan po ang sagot sa mga Pilipinong galit na galit sa pinagagawa ng gobyernong lupin na mag-aapat na taon na sa ating bayan, sa ating bansa. Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, kay Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from Maisog, California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan, Bali, Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Gayat Siena, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, kay Ma'am LB and Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. Taste lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po kayo. Bye-bye. Happy weekends.